Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, hello to everyone. Ayan. So, panibagong vlog na naman tayo. Panibagong topic na naman tayo. At bago ang lahat pala guys, please support our YouTube channel, sa aming Facebook page at sa aming Instagram account at saka soon may TikTok account na tayo. So hanggang ngayon hindi ko pa naayos yung ating TikTok kasi gusto kong ganon, yun na yun. So salamat sa mga patuloy na sumusuporta pa rin sa amin at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe po kayo at marami po kayo mapupulot na kaalaman or aral at marami po kayong malalaman about sa pag-abroad or pagiging DH sa iba't ibang bansa. So, yun nga guys, ang topic natin for today's video is iba't ibang mga ugali ng mga amo dito sa bansang Hong Kong. Hindi ko din sure kung ganito din ang ugali sa mga iba pang bansa. Pero I'm sure dito sa Hong Kong is heto yung mga iba't ibang ugali po ng mga amo po natin. So, simulan natin yan sa mabait na amo. Mabait na amo. Bakit natin laging sinasabi or yung mga naka-experience na? Marami kasi nakaka-experience guys. 1 month, 2 months, 3 months is sinasabing mabait si amo. Hindi ako sure doon. Yun yung madaling salita. Okay? Huwag kayong pakampante sa mabait na amo. Okay? Hindi natin yan hindi para sa akin, hindi ko yan pinaniniwalan yung bait-baitan na yan. Binigyan ka ng kung ano-ano, mga regalo or mga pagkain, binibigyan ka ng madaming pagkain, hindi ako naniniwala dyan. Okay? Proven and tested ko na po yan. Okay? Hindi po, pero hindi naman po lahat is hindi mabait. Okay? Hindi mabait. Meron naman talagang mabait, pero meron pa rin time na magbabago yan. Magkaiba kasi yung pure na mabait, iba naman yung bait-baitan sa simula. Okay? Sinasabi ko to kasi marami na din akong naririnig na kwento ng mga kaibigan ko, marami na din akong naririnig na mga salisalita nila na mabait daw ang amo niya. Pero suddenly, or ngayong 3 months na siya, 4 months na siya, is nagbago na po yung ugali ng amo po niya. Okay? So, yun. Madaling salita is ang mga ugali ng mga amo dito guys is paiba-iba po. Na pinapakitaan ka ng okay, pinapakitaan ka na mabait sila. Meron naman yung una pa lang is pinapakita na talaga nila kung sino po sila or ano po yung ugali nila. Meron po yung ganun. Meron naman yung mabait talaga sa umpisa, mabait hanggang dulo. Meron din po yung ganun. So, madami ang ugali ng mga amo dito. Hindi lang porket nakita mo sa una, wag kang maniwala na mabait yan. Okay sana kung tuloy-tuloy yan. Kasi may kaibigan din ako, halos 6 years na siya. 6 years na siya. Mabait yung amo niya nung una, pero ngayon 6 years na siya. Halos 3 contract na yung nangyari sa pagitan ng amo niya at saka sa kanya, pero nagbago po yung amo po niya. Okay? So, hindi ka maniwala or wag po kayong maniwala sa mabait na amo. Nasa amo talaga yan kung talagang totoo silang mabait. Okay? Meron kasi yung mga amo na makikitaan mong mabait sila, binibigyan ka, kumbaga yung, ang tawag dito, yung mabait sila, example, yung
kinakausap ka ng mabuti or binibigyan ka ng pagkain, binibigyan ka ng pasalubong. Yung mga ganun guys is sometimes lang yon, hindi yan palagi. Hindi po yan palagi. Yun mga kwento ko ngayon is kwento din ng mga iba't ibang kaibigan ko. Ang isa kasing tao dito guys or amo is sa una talaga ipapakita kasi nila sa'yo kung ano yung ine-expect mo na magbabait-baitan sila. Pero meron din kasi yung mga ibang amo nga gaya ng sinabi ko kanina na ipapakita nila yung tunay na nilang ugali. Example, unang apak mo pa lang sa bahay nila is padami na silang sinasabi na wag kang kumain sa ganito, wag mong galawin dito, wag ganyan. Madami na silang inuutos or madami na silang demand. Unang araw mo pa lang, meron ding ganong amo. Pero yung mga baguhan na gustong mag-abroad, wag po ninyong i-expect yung mabait na amo na mabait. Yung walang siyang masabi or hindi ka mapagalitan, normal po yun. Normal po na mapapagalitan tayo kasi bahay po nila yon. Patakaran po nila ang meron doon sa loob ng bahay na yon. Kaya kung ikaw ay gustong mag-abroad, gustong maging DH, gustong maging kasambahay, huwag kang mag-expect na walang mapapagalitan or hindi ka mapapagsabihan or hindi sila magsasalita. Okay? Meron at meron po yan. Kaya wag din naman kayong matakot. Wag kayong mangamba, wag kayong ano. Pero kung gusto nyo talaga, subukan, go. Kasi ang sinasabi ko palagi at sinasabi din ng karamihan is swertehan lang po sa pagtagpo ng among mabait at among okay? Kaya, huwag din kayong matakot. Kung gusto nyong mag-apply pa rin kayo. Huwag nyo ding pagdudahan agad yung meron sa amo nyo. Okay? Nagkukwento ako sa inyo, pero huwag nyo din isipin na ganun na yung amo nyo. I-try nyo kung pinapakitaan kayo ng mabait, huwag lang kayong magtiwala ng mabuti. Kung pinapakitaan naman kayo sa una na nagagalit agad or marami siyang demand, malay nyo, yun lang yung pinapakita niya para sinusubukan lang kayo kung kaya nyo silang i-handle or sinusubukan ka kung gaano ka din katapang or gaano ka din kapasensya, gaano mo din kayang itawid yung pang-araw-araw mo. Pero kung sumusobra naman, kung lagi ko yan din sinasabi guys, na pag sumusobra yung amo at hindi na kaya, wag pilitin. Marami pong amo, marami pong naghahanap ng kasambahay at hindi lang yung amo nyo na yon ang available. Marami po dyan. Pero kung kaya nyo naman tiisin at kunting bagay lang, kunting pagalit lang, kunting pagbabago lang ng amo nyo, kung kaya nyong tiisin ninyo. Okay? Huwag kayong pabasta-basta din na maghanap na lang ng iba, tapos yung mahanap nyong iba, malay nyo mas worse pa. Okay? Kaya kung ako sa inyo, ito lang yung payo ko at payo ko dito sa kaibigan ko kasi nagkwento siya, first timer daw siya dito sa Hong Kong. Kung nanonood ka man, sana alam mong ikaw yun. At sana mag-subscribe ka na din. Yon. Ang payo ko talaga sa kanya is, kung kayang tiisin, go. Tiisin. Pero kung hindi naman na kaya, wag pilitin. Yun din ang payo ng isa kong friend sa kanya. Na tiisin mo na lang be. Gumanon talaga din siya. Tiisin mo na lang be. At isa pang payo ko is, kung kaya namang kausapin yung amo is, kausapin mo yung amo, sabihan mo lang na ma'am, ganito, ganyan. Huwag ka na ma'am maging, na pag sinabi mo sa amo mo, baka ikaw na yung maging reyna. Huwag naman po ganon, okay? Patakaran nila yan, bahay nila yan, kaya sila po ang may karapatan, okay? Sa mga baguhan,
wag po kayong matakot kasi swertihan lang po yan. Wag din kayong matakot na pag may natagpuan po kayong hindi maganda na employer, wag din po kayong matakot na magtanong sa mga kakilala nyo, manood kayo sa mga videos, magsagap kayo ng makaalaman kung paano or anong dapat nyong gawin para hindi po kayo basta-basta or hindi po kayo yung ura-urada na kinakancel na lang or umuwi na lang, mas pipiliin na lang umuwi sa Pilipinas. Isipin nyo guys, bakit kayo nag-apply at bakit kayo nag-abroad? Bakit kayo mag-a-abroad? Isipin nyo palagi kung bakit. Itanong nyo sa sarili nyo kung bakit. At kung alam nyo yung sagot na yun, oh, nandito ka na. Andyan na yung amo mo. Ilaban mo na. Okay? Hanggat kaya, ilaban. Pero kung hindi na kaya at foul na yung mga ginagawa ni amo, it's time naman na mag-isip ka din kung anong dapat mong gawin, magtanong ka, wag lang yung sa sarili mo yung problema mo na yan. I-share mo sa pinagkakatiwalaan mo, pero kung ayaw mo mag-share sa pinagkakatiwalaan mo, manood ka ng mga video para may kaalaman ka, para may mapulot kang kaalaman bago ka magdesisyon. Okay? So, yun lang guys, yung mga iba't ibang ugali ng ating amo. May mabait, merong hindi, meron din yung bait-baitan. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan po kayo at sana nakapagbigay aral po ako at nakapagbigay idea ako ulit. At sa mga may gustong magtanong, sa may mga katanungan or sa mga naguguluhan about sa pag-a-apply po nila or about sa mga bagay-bagay kung nandito na kayo na hindi nyo alam kung ano yung dapat nyong gawin, comment down below lang po kayo at pipilitin ko po yan gagawan ng video para maipaliwanag ko din yung dapat nyong gawin or dapat malaman po ninyo. So yun lang. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!